Heto na mga brothers, ang hinihintay ng marami sa inyo, ang latest adventure scooter ng SYM Taiwan, the Husky 150. Kaya tara mga brothers, silipin natin ang specs and features ng motor na ito. Let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. We have a large screen windshield dito sa harapan mga brothers na makakatulong para malesen ang tama sa atin ng hangin during ng biyahe. And of course, we have a unique front-facing design dito sa headlight ng Husky 150 na made by LED na rin yan. And for me, parang isang mukha ng Gundam anime na masungit makatingin. At isama mo pa dyan sa lower portion ang mass winglet nito for the better aerodynamics. And by the way mga brothers, naka-external naman ang ating LED turn lights dito sa harapang parte ng motor. Speaking of pairings quality, I can tell na na-check ko to in person ay nasa level of quality side ang kaha ng scooter. At syempre mga brothers, SYM Taiwan yan na sikat and approved sa European market, kaya naman quality talaga ang mga kaha nila. Naka-dual Sportstar na itong si Husky 150 na may tire size na 120 by 70 at 13 inches wheel mags na tubeless na rin ang mga goma dito sa harapan para iwas hassle sa mga maliliit na butas or flat. In front suspension, ito ay naka-conventional telescopic fork with the protective boots at pinahihinto ito ng front dual piston caliper na preno na may ABS features for the safety natin in sudden brakes. Dito naman sa likod, makikita natin na ang linis ng underneath na madali nating mamiminti na itong si Husky 150 ng SYM. Paano naman kasi mga brothers, yung rear suspension nito na monoshock is naka-slant position, which is mean na mas maganda ang performance nito sa cornering and off-road riding, plus naka-single swing arm pa ito para mas stable ang handling ng scooter. May unique approach na rin ang taillight ng Husky 150 na binubuo ng LED lights, and also naka-external na rin ang LED turn lights nito na located sa rear fender ng scooter na nandun na rin mismo ang reflector and LED plate lights. May tire size tayo dito mga brothers na 130 by 70 at 13 inches wheel mags. Dual sports tire na nga ito gaya ng sabi ko kanina na may tubeless na goma. And of course, we have a rear disc brake na preno na may features na ABS and traction control para naman hindi basta-basta dudulas ang motor natin sa mga buhangin at langis na madaraanan natin sa kalye. Maskulado at makanto ang side profile nitong SYM Husky 150 sa pagiging adventure scooter nito na madali mong makikilala ang kanyang appearance dahil sa premium emblem design nito na Husky 150 dyan sa Gedli at SYM emblem sa mismong upuan na ngayon ko lang nakita mga brothers ang ganitong klaseng approach na napaka-unique and very highlighted dito sa motor. Tapos wala na rin itong mga decal sticker, kaya naman ang premium talaga ng datingan. Nag-pop up naman talaga ang body design nito dahil rin sa color scheme nito na gloss white finish, and added pa dito ang solid metal grab bar ng scooter at upright exhaust system ng Husky 150 na may chrome accent na mas naging elegant and rugged look ang datingan nito. And we have also aluminum footrest para naman dito sa pillion section. Pag pinag-uusapan ng adventure scooter mga brothers, dapat katulad nitong SYM Husky 150 na may upright and relaxed riding position. And I can tell very comfy ang seat nito dahil sa malapad ang dimension niya na may metal panel pa dito sa front portion ng upuan na nagbibigay ng sariling identity dito sa mismong scooter. And we have a two option pagdating sa foot position, pwedeng standard or forward, that can give you a comfy riding experience especially sa long ride. We have a Pinoy-friendly seat height dito na tumataas lang na 780mm at ground clearance na 112mm na below standard. At isa na rin ito sa masasabi ko na downside nitong Husky 150 para sa isang adventure scooter pagdating sa ground clearance. Pero mas improve naman ang center of gravity ng motor. In 153 kg para sa akin mabigat na ito para sa isang adventure scooter mga brothers. Pero who knows? Kung sakaling matest ride natin ito, baka hindi natin mapil na ganong kabigat pagdating sa kanyang power to weight ratio.
Pag-usapan naman natin mga brothers kung ano makikita dito sa manibela ng Husky 150 na naked handlebar ang setup, alongside with the standard setup nito sa handlebar switches. And we have a fully TFT display dito sa kanyang meter panel na very visible naman kahit in daytime riding. At makikita natin dyan mga brothers ang RPM, speed, odo, and trip meter nito. At kasama na nga dyan ang fuel meter, engine temperature, and also we have a clock and battery status na makakatulong para malaman natin kung palitin na ba ang ating baterya. At sa indicator naman dito sa baba, we have a left and right, engine check, and ABS indicators, and with the 2 buttons for the adjustment para dito sa kanyang panel. Sa babang portion, nandyan na yung kanyang keyless system para easy starting na lang sa scooter. Kasama na nga rin dyan ang kanyang USB charging port. At dito naman sa kabilang portion, meron man tayo ditong closed compartment pocket na makikita. And I suggest, magkabit na lang kayo ng CP holder para sa mga charging at navigation natin sa mga cellphone. Nagustuhan ko din dito ang kanyang tank capacity na sobrang laki mga brothers, na umaabot ng 15 liters capacity. At may claim ang SYM Philippines dito na around 39 kilometers per liter na fuel consumption, na hindi sila maglalayo sa kanyang kalaban na si Honda ADB 160. Alright, makina na lang ang hindi pa natin natatalakay dito kay Husky 150. Kaya nga palang umarangkada nito ng 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM. At sumasagad naman ng 14.5 horsepower at 8,000 RPM na naka-fuel injected ang fuel system. We have a 159cc single cylinder 4-valve single overhead cam engine. And of course, naka-liquid cooled na nga rin ito dahil mataas ang working temperature ng makina na umaabot ng 11.2:1 in compression ratio. At meron na lang ito mga brothers na electric starting pagdating sa engine. Ayon nga sa marketing ng SYM Philippines, ilalabas nila ito sa month of August 2024 in limited stock pa lang. At pwede na rin daw kayo mga brothers magpa-reserve o magpa-pre-order para secured na ang inyong mga units kung sakaling maging available na ito sa kanilang mga kasa. At bago ko nga pala makalimutan ang presyo nito mga brothers, meron pala itong 152,000 pesos in cash price. Pero wala pa tayo ditong details pagdating sa installment. So paano mga brothers, baka pwede nyo namang i-comment ang inyong mga opinion patungkol sa scooter na ito. Yan nga ang SYM Husky 150 Adventure Scooter. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan i-like ang ating episode dito sa YouTube at mag-subscribe na rin kayo kung inaabangan nyo ang ating full review sa motor na ito. At kung dito naman kayo nanonood sa ating Facebook page, please consider to follow our page, and syempre share nyo na rin po ang ating episode para sa konting suporta. Libre naman yan. O ano pa ba yung mga brothers ang mga gusto nyong pa-review dito sa motor ng SYM? Comment your suggestion below. At ako po si Art ng Sword Moto. Maraming salamat po. Ride safe and cheers!